Happy New Year! Kumusta po yung ating pagtatapos ng ating taon? Um, yung mga kuha natin dyan, yung mga tira-tirang lechon, available po kami, paksiwin natin yan, mag-fellowship tayo, at ubusin natin yan para pagdating ng ating prayer and fasting ay wala na tayong binabalikan pa na mga cholesterol. So again, I'm grateful sa nakaraang taon. I personally praise God sa kanyang kabutihan. And I personally thank God sa buhay ng bawat isa. Nandito tayo ngayon and we decided to serve the Lord. That's the good thing na tayo ay sasamba sa Panginoon. Magpapatuloy tayong sasamba sa Panginoon hanggang sa dumating siya. Yun lang naman kasi ang dapat nating gawin. And I love the challenge this morning ni Kuya JP about doon kay Simon Peter. Nung tinawag siya ng Panginoon, without hesitation, he just followed. Hindi niya sinabi na, teka lang, benta ko tong aking bangka, yung mga lambat, at pagkain natin. Di ba pwedeng ganun eh? Walang mga alibay na ginawa yung apostle. He just follow. And ang challenge ko po sa congregation this morning is maging kagaya tayo ng apostol ngayong 2026. That we just follow God. We just obey. Kasi obedience is better than sacrifice. Amen? If we obey, we don't sacrifice. Ganyan po tayong mga mananampalataya kay Kristo. At the title of the message this morning is, kumusta yung mga PowerPoint natin dyan? What if? Napaka-short lang ng ating title. What if? We expect that this 2026, what if? What if? Yung inyong mga desire ay mangyari. Kaya, what if? And at the end of the sermon is, why not? Ang ibig sabihin, kung napulfill after ng 2026, ay it reminds us that why not? Why not God fulfilled yung ating pong mga prayers, yung ating mga desire. And I'd like to request everyone, in respect sa ating pagbabasa ng Bible, to stand up. Sa Acts chapter 4, verse 31, Acts chapter 4, verse 31, sabay-sabay po nating basahin. And bago natin basahin ito, I'd like to challenge each and everyone na ilagay natin sa puso yung pagbabasa ng Bible at unawain natin na mabuti yung sinasabi ng Bible upang sa gayon ay makita natin at maranasan natin that we go deeper in our spirituality. Ngayong 2026 ay merong changes from 2025. Ngayong 2026 dapat may pagbabago. Nakakalungkot namang isipin na as a believer, dati lang, okay lang yan, saved naman na. Okay, naintindihan po natin. Can I hear amen? Isang malakas na amen dyan. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. As we praise God, nandito tayo, malakas, at sumasamba sa Panginoon. That's the good thing in life. So Acts chapter 4, verse 31, basahin natin. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Heavenly Father, we thank you for the word that you sent us. Thank you for your Son Jesus who suffered in the cross. Kaya kami nandito ngayon, kaya kami nagsusumikap na tuparin ang iyong mga tagubilin sa amin. At ngayong 2026, ang amin pong dalangin ay pag-ibayuhin mo. Ang amin pong pagsunod, pagsamba, papuri sa inyong dakilang pangalan na si Jesucristo. Ito pong aming dalangin in the name of Jesus. Amen. Pwede na po makaupo. So kagaya kayo na ang challenge ko is paano natin tinapos yung 2025. Kanina talagang
parang nagdadalawang isip ako kung maliligo ba o hindi. Kasi sa unang buhos talagang mapapasigaw ka, di ba? Have you experienced that? So yung mga hindi kinakaya, nag-iinit ng tubig. Ako hindi pa ako nag-iinit ng tubig. Ang style lang dyan, yung unang buhos, sabay sisigaw ka, "Ah!" Kasi ang lamig, sobrang lamig talaga, pero pangalawang buhos, pangatlong buhos, okay na. And I'd like to connect sa atin pong spirituality. Hindi po dapat na namamayani yung malamig na katawan natin. Dapat lalagablab yung ating pagsiserve sa Panginoon. Amen? In contrast ng lamig, dapat ngayong 2026, mainit tayong haharapin yung ministeryo ng Panginoon. Whether you are on the music, we are on welcoming committee, or you are on the leadership, I would like to challenge. The Lord wants to challenge each and every one that we should all, in unity, with love, to serve God. Na mag-serve tayo sa Panginoon ngayong 2026. So anyway, taon na in the past, taon ng maraming challenges sa buhay natin. Taon siguro nung 2025 nagkadurog-durog yung pagkatao natin because of sa dami ng ating mga na-experience. Siguro taon na ang dami mong pinagdaanan. But sasabihin mo, praise God, that I survived. So whatever it was, we always say, God is good. Can we say that? God is good? All the time. Hina naman. God is good. And all the time, balik rin natin, all the time. And God is good. Ayan. You are connecting now. Maganda na ang signal. Well, anyway, God is good. Masasabi natin as believer, talagang napakabuti ng ating Panginoon sa kabila ng napakaraming mga challenges, ups and down, that we almost fall. That we almost parang, ayoko na Lord, parang hindi ko na kaya. Parang ang hirap naman ng mga pinagdadaanan. Andiyan ka ba, Lord? Minsan, we experience that, okay? Andiyan ka ba, Lord? At totoo ba talagang may grace? Minsan naiisip natin yon. Pero makikita mo na at the end, pag kinuwenta mo, mas marami pa ring blessing ang Panginoon. Hindi tayo magaling sa mathematics. Siguro may magaling sa mathematics. Pero pag kinuwenta mo yung mga pagsubok ng buhay at kinuwenta yung mga pagpapala ng Panginoon, masasabi mo sa mathematics na God is good talaga. Napakabuti ng Panginoon. At makikita natin, as we face yung mga challenges sa buhay natin, we go deeper and we mature. We become mature in our Christian life. Kasi habang nakakaranas tayo ng mga pagsubok, lumalalim yung pagbabasa natin sa Bible. At nakikita natin yung goodness ng God, yung sovereign God, na kung saan ay siya yung ating pinanampalatayanan, siya yung ating Diyos na buhay na nakikita natin na siya yung nagsakripisyo para sa atin. And as we go deeper sa ating Kristiyanong pamumuhay, nakikita natin na meron tayong blessed hope. Hindi kagaya ng ibang mga unbeliever na yung hope nila walang pag-asa. And somehow, most of them are ungrateful na ang tingin nila lagi sa, what is this? What is this? Money, 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 money. Ang sabi ng Bible, money is the root of all evil. At makikita natin, maraming mga katampalasan ang ginagawa ng bansang Pilipinas when we check on the social media. Yung maraming pera ang nalustay sa Ghost Project because of the evil things, because of they don't have God. Not unlike the believer. And nakakalungkot, meron pang believer na na-involved dito, and I don't want to mention their names, but involved siya. And he professed that he is a Christian, he is a believer, but yung kanyang pangalan ay nakakaladkad, nakakaya. Nakakaya. And this morning, sa atin pong spiritual na buhay, we as believer, hindi po dapat na nakakaladkad yung pangalan natin sa kasamaan.
Hindi tayo dapat na nako-compromise because we are now in Christ. We are now born again. We are now dead to sin. Patay na tayo sa ating kasalanan. That tayo ay namatay na at tayo ay kasamang nalibing kay Kristo at muli tayong nabuhay. When we became born again, iba na tayo, mga minamahal. Hindi na tayo katulad nung dati. Hindi na tayo katulad nung ginagawa natin in the past. It reminds me, lagi ko pong sinasabi, I thank you God, in the past, in my life, in my young generation, na hindi mo kinuha ang aking buhay, na hindi pa kita nakilala. Thank you Lord, maraming salamat Panginoon. And my regret is, listen, sana nung kabataan ko, ginamit na ako ng Panginoon at meron akong holy inggit sa mga kabataang ito that God is using you now. You must be grateful. You must be grateful. Marami pa kayong pwedeng gawin sa Panginoon. At the age of 61, my desire is maabutan tayo ng Panginoon. Maabutan ako ng Panginoon na may ginagawa ko sa Kanya at ako'y busy sa Kanyang ubasan, that I am sharing the gospel upang mabawasan yung mapupunta sa impyerno. That's my desire. And just to mention, hindi man po sa pagmamalaki na na-invite tayo doon sa mga kapulisan at bibigyan tayo ng recognition. Sabi ko kanina kay Pastor, ayoko na mga recognition. Gusto ko lang na ma-recognize ni Jesus yung ginagawa natin. And the ultimate goal is, yung mga pulis na ito ay maipasa natin yung integridad from the counsel of the Bible. Isa, dalawa, tatlo na kumilala sa Panginoon, I praise God, magpapasalamat na ako sa Panginoon. And I don't want those recognition, pero tatanggapin natin kasi parang bastos naman natin pa. Ayoko po niyan, hindi pa ako tumatanggap niyan. Tatanggapin po natin yan. Because we represent Bible Church International. Tandaan po natin, we should be proud ng atin pong daladala is a Bible Church International. Why? Because of Bible Church International, we are Bible-believing believer. Amen? Ako po'y nakakilala sa Bible Baptist Church. At ang amin pong orientation din, when we go to a Bible study, yung pastor namin talagang nakalagay sa puso yung Bible, nakaganon, no? Pag naglalakad. Ganon ang aking orientation noon. Kaya, hindi ko na ginagawa ngayon, pero I believe that the counsel of the Bible, dapat nating ipagmalakihan that we are a Bible-believing Christians. Amen? We are a Bible-believing Christian. And we have to read the Bible every day. Dapat binabasa natin ang Bible araw-araw. Ang sabi ng Joshua 1:8, read the Bible daily. Kasi ito yung magiging guide natin. Tandaan po natin, paglabas natin ng bahay, panganib na kaagad. Amen? Nung bago New Year, doon sa may kurbada, pagdaan namin, may nakasemplang na nagbanggaan. And I noticed, parehas nakainom. Imagine, naalala ko yung testimony ni Papa Kang, say, praise God, ang daming mga ambulansya dyan. At yung mga laman, nung ambulansya, agaw buhay, wala ako dyan. Thank God na wala tayo doon sa ambulansya na yon. Yung po ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Pagpasalamat natin sa Panginoon yon na tayo ay malusog at lagi nating ipinapanalangin na tayo ay ingatan ng Panginoon. Kaya mahalaga po, bago tayo lumabas ng bahay, merong devotion, merong family devotion. And I always challenge doon sa mga men of God, sa mga tatay, lead your family. Kayo ang maging pastor ng tahanan. Doon sa mga kabataan na hindi pa believer ang inyong mga magulang, pray for them. Huwag kayong magsawa na ipanalangin sila. It reminds me of a wife na yung kanyang asawa is unbeliever. And then nabasa ko na yung unbeliever na asawa, na lalaki, ay hinahalin tulad sa isang mabangis na layon. Ganun ang category ng isang unbeliever. Ngayon, ang challenge is paano papaamuin itong layo na ito? Turn into a sheep. So yan po ang challenge. I don't know, hindi ko alam yung inyong mga magulang. But it is the same. Na pag wala silang Holy Spirit sa kanilang buhay, they are considered
Endangered species, pwede silang mamatay na mapunta sa impyerno. Yun po ang kalalagayan ng mga magulang na hindi pa kumilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya, young people, pray for your parents pag hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Huwag kayong magsawang manalangin. Ipanalangin mo sila araw-araw. Pray for them. At makikita mo, ang Diyos papakinggan ka, ang Diyos kakahabagan pa niya. Malay mo, at the end of 2026, umaatin-atin na sila rito at makikita mo tumataas-taas ang kanilang kamay at kasama na natin sila sa ating praise night, yung ating mga magulang. I was amazed. Yung ating last praise night, talagang, ako po'y, good things happen to BCI. I believe on that. Amen? Pwede bang isigaw natin ng pinakamalakas na Amen, BCI? Good things happen to BCI because of Jesus' reign. Jesus anoint us. Jesus is with us. So pangalawa, 2 words for the new year. What if and why not? So maraming what if. What if, as we continue, 2 words na nagpadala sa iyo ng pain and suffering as I mentioned before. But this year, we hope and pray, mas maganda yung daloy ng ating Kristiyanong pamumuhay. Mas makikita natin, we go deeper sa ministry ng Panginoon. Yun ang ating prayer. Amen? Ang bawat isa, yun ang ating panalangin. But mind you, hindi po laging ganon. Minsan, susubukin ka ng Panginoon. Minsan, papadanasin ka ng mga trials ng Panginoon. Why? Why, Lord? Bakit pinapadanas mo sa amin ito? Ang ibig sabihin, bakit kinakailangan maranasan natin ito? Upang lalo nating makita yung pag-ibig ng Diyos. Upang lalo nating makita that we don't have any other person o God na pwedeng lapitan except God. Walang iba. Sa aming buhay, kung ako po'y magte-testimony, maraming luha ang mawawala sa akin. Pero we realize, kami pong mag-asawa, bakit namin naranasan ito? Because of God's goodness. Because of God, gusto niyang makita yung sovereign God, yung fullness ng God sa buhay namin. So why I'm always standing here and testify about the goodness of God? Because of yung experience naming mag-asawa. So ang sabi ng Acts chapter 2 verse 17. Acts chapter verse 17. Ito yung time ng Pentecost. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see vision. Your old men will dreams. And I'm dreaming of BCI na itong ating simbahan ngayong 2026 ay mapuspos ng Banal Espiritu. Lahat tayo ay kikilos. Lahat ay gagawa sa upasan ng Panginoon. And when we do that, we fulfill itong nangyari sa Acts of the Apostles na sila kumikilos because they are filled with the Holy Spirit. And I'd like to ask each and every one, are we filled with the Spirit? Bawat isa, seriously, tanong po natin, tayo ba ay puspos ng Banal na Espiritu? Kasi kung puspos tayo ng Banal na Espiritu, dapat kikilos tayo, dapat makikita natin yung urge ng ministry ng ating Panginoon. We have to be filled with the Holy Spirit. Because without the filling of the Holy Spirit, hindi natin magagawa yung ministry ng Panginoon. Tandaan po natin, without God, we can do nothing. Wala po tayong magagawa kung hindi tayo pinangungunahan ng Diyos. Hindi pwede kasing sa lakas natin gagawin natin yung ministry. We cannot do that. Kinakailangan natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit upang magawa natin yung mga bagay na pinagagawa natin sa Panginoon. Like Apostle Peter, 3 times dininay niya yung Panginoon, but later naunawaan niya yung ministry ng Panginoon. And when Jesus
descend to heaven, nagpadala ng Holy Spirit. Yung time of the apostles, they are all filled with the Holy Spirit. Kaya makikita mo si Peter, nung unang preaching niya, 3,000 kagad yung nasave at doon nagkumpisa yung unang church na magpahanggang ngayon ay atin pong sinusunod. Merong church tayo na kung saan ay dapat na ito yung ating pinupuntahan, dito tayo lumalago, at dito tayo napipid spiritually because of ito yung plano ng Panginoon in the Acts of the Apostles. Meron talagang isang local church na kung saan dapat doon ka nagsiserve. Na dapat ang iyong layon, I'm going to serve the local church, the BCI, until the end of my life, and I will be loyal to this church. Ganun po ang design ng local church. Hindi ito kagaya ng ating inalisan na isang simbahan na pwede ka magpalipat-lipat kasi universal. Ang local church, makikita natin, you have to be loyal sa isang church na kung saan doon ka umaattend. Because of, doon ka napipit spiritually, you also give tithes to your local church. Ganun po ang design ng local church doon sa Acts of the Apostles. So makikita natin, 3,000 added to the church. At itong 3,000 na ito, nagpatuloy sila, kaya nakaabot dito sa atin sa Pilipinas. And I praise God na merong mga nagsakripisyo ng mga apostol because they have been used by God, because they are filled with the Holy Spirit, na magpahanggang ngayon, kagaya ng challenge ko, each and everyone, we should be filled with the Holy Spirit. Without the filling of the Holy Spirit, first of all, indwelling. Indwelling, isang beses lang yon. Ngayon, everyday feeling. Kasi without the filling of the Holy Spirit, mahirap pong mag-ministry. Mahirap mag-ministry. Kasi wala kang kasangga. Walang nagko-comfort sa'yo, walang nag-i-inspire sa'yo, walang gumagabay sa'yo, walang tumutulong sa'yo. And mind you, if you don't have the Holy Spirit, may ibang espiritu ang pwedeng manahan sa'yo at pwede kang dayain. At ito yung nangyayari doon sa mga unbeliever na minsan laging ang tinitingnan nila, hindi ko kailangan ang Diyos because I have plenty, I have enough money, I have many cars, and my finances, good enough hanggang doon sa kaduluduluhan ng aking mga apo. Oh, come on. You just don't know that you are just deceived by the other spirit, but not the Holy Spirit. Tandaan po natin yan. We as believer, dito po sa BCI, dapat yung Espiritu ng Diyos ang nananahan sa bawat isa. Itong Espiritu ng Diyos na ito ang nagbibigay sa atin ng pag-ibig, ng unity, ng patient. At yun po yung bunga ng Espiritu Santo, yung sa Galatians, na dapat merong tayong ganun. May changes sa buhay natin when we have the Holy Spirit in our life. Nandoon sa apostles, sa Acts of the Apostles, because of the Holy Spirit, grabe, massive yung growth ng simbahan. At magkakaroon ng new beginning. At ang new beginning na ito, nung taon, naalala mo no, tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus sa Acts 16:31, taon na nag-rededicate ka, taon na sinabi mo na maglilingkod na ako sa Panginoon, no matter what, I'm going to serve God. Taon na you confess your sin, nagsuko ka ng buhay mo sa Panginoon, nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, at taon na yung mga unresolved sin ay talagang ibinigay mo na sa Panginoon. Taon na yung mga itinatago mong kasalanan ay sinuko mo na sa Panginoon. Mind you mga kapatid, hindi ka pwede magtago ng kasalanan sa Panginoon. He knew everything. He knew the past, the present, and the future. Kaya hindi ka pwede magtago ng kasalanan. Pwede kang magtago sa sarili mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo. But God knew about this. So hidden sin, dapat sinusuko mo na sa Panginoon yan. Yung ating pakikipag-compromise. That minsan we as believer, we compromise. I don't know what kind of compromise, but compromise is yung isiniset aside mo ang Panginoon at nagko-compromise ka sa mundong ito. That's compromise. At yun po ay kasalanan. So delayed obedience. Dapat sinabi ng Diyos na gawin mo na mga bagay na ito, but you delayed it, kasalanan pa rin yun. Delayed obedience
What else? Postpone repentance. Kumbaga yung kasalanan dapat na isuko mo na ngayon, you postpone it. Kasalanan po ito. When you sin, outright, dapat sinusuko natin ito sa Panginoon. What else? Spiritual carelessness. Yung ating mga patotoo sa ating buhay Kristiyano, we have to be careful. In somehow, we as believer, we are careless. Kumbaga nakikita natin na hindi tayo aware. Minsan sa pagsasalita, minsan sa testimony, minsan nagagawa natin yung mga bagay na nagiging careless tayo sa ating testimony. And many more. Marami pong dapat na iset aside natin as a believer. Ang sabi ng Acts 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Meron akong brother na galing Amerika at gusto niya akong tupungin na ang true church daw is, the old church, yung Roman Catholic. At binigyan niya ako ng mga verses. Kaya lang, to the point na sarado ng isip niya na siya ay Roman Catholic. At hindi ko siya pinatulan sa, alam mo na, mga wrong doctrine ng mga Catholic. Kaya lang, gusto ko siyang i-drive doon sa sinabi ng Panginoong Hesus mismo sa John 3:3. Nicodemus, you must be born again. And I hope na makita niya na ito'y sinabi ng mismo ni Kristo. That all of us, including Nicodemus, mataas ang kanyang pinag-aralan. Sanhedrin, high yung education niya. But still, hindi niya naintindihan yung pagiging born again. And I hope this morning, sa ating pong congregation, maliwanag na sa atin yung pagiging born again. Lalapit po ako kay Christine at tatanungin ko siya, are you truly born again? Wala si Christine ngayon, ano? So dapat lahat po tayo ay born again. Dapat nauunawa natin, pagbalik ta rin man, are you born again? Ikaw ba ay totoo lang kumilala sa Panginoong Hesus? Kasi, kung hindi tayo sigurado na tayo ay born again na, paano ka gagamitin ng Diyos? Hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoong Diyos kung wala kang experience ng pagiging born again. So natapos yung usap namin na wala, talagang sarado siya sa ganun. Kasi itong aking kapatid is a member of a Knights of Columbus. Pag member ka ng Knights of Columbus, meron silang oath-taking na they are going to protect yung the Roman Catholic. But anyway, I just mentioned this, na sa langit, wala ka namang mababasa o anong iyong religion. Anong iyong religion dyan. Pagdating doon sa langit, wala namang tanungan na ganun, kundi ang sabi ng Panginoon, when you are serving Him, welcome, my faithful servant. And we hope and pray na bawat isa, pagdating natin sa langit, ganun yung sasabihin ng Panginoong Diyos because we serve God from the bottom of our heart na mula sa ating puso yung pagsaserve natin sa Panginoon. Hindi yung half-hearted ka lang. When we serve God, tandaan po natin, ibuhos na natin yung huling hininga natin sa pagsaserve natin sa Panginoon because you cannot compare yung service ng Panginoon when He died on the cross. Hindi natin ito pwedeng tularan, mga minamahal, yung kanyang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabihin natin, okay na ang service ko sa Panginoon. No, kulang na kulang lagi. At yan po ang nasa puso ko. Sabi ko, maabutan ako ng Panginoon, nagsaserve sa Kanya, that I continue to serve God. Kaya lang lagi kong naiisip, I analyze na kulang at kulang pa rin yung pagsaserve ko sa Panginoon. So the first point is, what if this is the year of new beginning? Dito po sa BCI, hoping na ito yung bagong umpisa natin ngayong 2026. Bagong umpisa, and we soar high, kagaya ng amin pong Dawn Watch, yung devotion ni Pastor, soaring high, like an eagle. Yan po ang BCI, we soaring high. Hindi po ganon, kundi we are soaring high sa ministry ng Panginoong Hesus because all of us
God are using us. Kung lahat po tayo kikilos, lahat tayo gagawa, mas mabilis nating ma-achieve yung ministeryo na pinagagawa sa atin ng Panginoong Jesus. Doon sa mga elders, sabihin, matanda na ako, Brother Henry. Hindi po. Walang matanda sa kwan sa service Panginoon. Andyan nga si Papa Kangs 84, pero umaatin pa rin siya. You can pray, mga kapatid. If you are elders, ipag-pray mo yung lahat ng ministry ng Panginoon at lahat ng mga kapatiran, if you pray for that, buong araw hindi ka matatapos. Individually, mga anak, marami pong dapat ipag-pray sa ating church. Kasi without prayer, wala pong kapangyarihan na pwedeng ibagay ang Diyos kung hindi tayo nananalangin, kung kunti lang ang nananalangin. So dito, the year you stop looking back, ito yung taon na kung saan kalimutan mo na yung mga pangit na nakaraan. Kumbaga, you are moving this direction, huwag ka nang lilingon. Huwag mo nang lilingunin yung mga pangit na nakaraan mo at andyan pa sa puso mo at sinasabi mo na, yan kasi talagang, anggot talaga ako dyan, na hindi ko talaga mapatawad dyan. Pero kung sabi mo, o sige na nga, pinapatawad na kita, pero hindi ko talaga malilingawan ang ginawa mo sa kuya. Anong klaseng pagpapatawad yun? Di ba? Hindi ko talaga malimutan yung ginawa mo. Sige, okay, sorry na, tinatanggap ko yung sorry mo, pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo talaga sa akin. Ako'y nasaktan. Forgiveness ba yon? Hindi po forgiveness yun. Ang sabi ng Hebrews 12:2, Hebreo 12:2, ito natin ang ating paningin na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. So kanino doon natin tutunan yung ating paningin? Kanino? Kay mayor? Kay senador? Kanino? Pinagmumulan kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kanino daw itutuon yung ating paningin? Kay Jesus. Kay Jesus. Tandaan po natin mga minamahal, we don't look back, but we look forward. And we look forward, kanino daw nakatuon? Sa Diyos, kay Jesus. Kasi kung hindi tayo nakatuon kay Jesus, kung nakatuon tayo sa mga bagay ng mundong ito, maaaring sumemplang tayo, maaaring mag-backslide tayo. Because this world, wala ka pong aasahan. So looking to Jesus, lagi tayo. Because He's the author and the finisher of our faith. The second point is, what if this is the year your prayer are answered? Can I hear amen? What if ito yung year na ito, sasagutin ng Diyos yung iyong prayer? Ito yung year na ito, na yung iyong desire, ngayong 2026 ay magka-jowa ka na? Ay, hindi po kasama sa kanya, sa sermon niya na icebreaker lang yon. Sasagutin ng Panginoon. Ang sabi ng Acts chapter 4, verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Hoping po na dito sa BC ay ganon. Bawat isa ang tapang talagang nangangaral ng salita ng Panginoon. Whatever the situation it is, whatever you are, o nga naman situation, nangangaral ka ng salita ng Diyos. Bawat isa. Sa trabaho mo, sa school, you preach the Word of God. Hindi mo kinakailangan na maging evangelista, hindi mo kinakailangan na maging Billy Graham, hindi mo kinakailangan maging Martin Luther. You just share the gospel. So paano? How to share the Word of God? Simple tricks. Hey, halimbawa, sa school, hey, ang tagal natin siyempre, and then you have to connect with God or the God that you accepted sa Kanya. Alam mo, may maganda akong balita. May magandang nangyari sa buhay ko. Ako'y nag-attend ng isang Bible study at nakilala ko si Jesus. So, you start connecting. Ganun po kasimple. Ganun kasimple ang kuha ng pag-share ng gospel. Hey, my friend, kumusta?
I want to pray for you. Mga ganong approach. Simple, pero lagi itong may connection when we continue to pray for that person. So dito makikita natin na what if itong year na ito, dito sasagutin ng Panginoon yung iyong mga prayer. When they had prayed, the place was shaken. So mahalaga po ang pananalangin. When we pray corporately, mas malaki ang impact. So mahalaga po ang pananalangin and hoping ngayong 2026, sasagutin ng Panginoon yung atin pong mga prayers. Maaaring sasagutin ng Panginoon yung iyong anak na lumayo sa Panginoon, hoping na siya ay bumalik na. What if? Pwede mangyari. What if? Kaya nga ang atatail natin, what if ngayong year na ito, yung anak mo ay magseryoso na sa pag-attend sa church at talagang magpagamit na siya sa Panginoon. Taon marahil na yung asawa mo ay mag-commit sa Panginoon at yung kanyang negative thought about the church ay mabago. What if? Pwede pong mangyari yan. Kaya dapat lagi tayong ipinapanalangin yung mga tao na ito na malapit sa ating buhay. What if magkaroon ng deeper commitment yung asawa mo na malayo sa Panginoon? Taon marahil na mapagtagumpayan mo yung mga negative attitude sa buhay mo. Kumbaga yung pagiging immature ay mag-mature ka, ito marahil sasagutin ng Panginoon yung desire mo na mapalapit sa Panginoon. Taon that God restore your health. Importante po ito. What if ito yung 2026 na na-restore yung iyong health sa himala ng Panginoon, miracle ng Panginoon, naging maayos ang lahat sa iyong health condition and your marriage as well. Taon marahil ito, what if ito yung time na kayong mag-asawa ay naging maayos. Kumbaga siya ay nag-commit sa Panginoon because of yung continuous prayer mo sa Kanya. Nagbago siya at nag-commit siya sa Panginoon, nag-serve siya sa Panginoon. What if? Kaya nga po yan ang ating title. What if 2026, marami pong changes na pwedeng mangyari ngayong 2026 taon na marahil matapos mo yung iyong pangarap na bahay, yung house repair, at mag-boom ka sa hanap buhay. Amen? Alam ko na some of you are praying for that. Taon marahil na yung iyong iginagapang na anak sa college ay mapatapos mo na. Why not? What if and why not? Yun po ang ating prayer, ang ating design ngayong 2026 na yung mga prayer natin ay sagutin ng Panginoong Hesus at mangyayari lamang ito if we are going to pray. Corporately, lahat po tayo mananalangin, sasagutin ng Panginoon yan. Whether you believe it or not, God would answer to our prayer if we pray corporately. Sama-sama po tayong mananalangin. So second point is, what if this is the year your prayers are answered? Amen? Can I hear amen? Ito yung taon, sasagot ang Panginoon. Kasama na yung gustong magka-jowa dyan. Siguraduhin mo lang na yung naniligaw sa'yo, believer. Kasi kung hindi, hindi ang kalooban ng Panginoon. True yan. Magkakaproblema ka. So letter C, what if this is the year of continuous growth and revival sa BCI? Sino po ang ayaw ng revival sa BCI? Taas ang kamay. Sino po ang ayaw ng lumago ang BCI? Taas ang kamay. May 500. Ayan, so nagkakaisa po tayo. Gusto natin ng revival. Gusto nating lumago ang ating simbahan. At sino mukhang pera dyan? So lahat gusto natin ng revival. Amen? Gusto nating lahat lumago ang simbahan natin because we believe good things happen to BCI. We believe na ang BCI anointed by God. Kasi ang isang lumalagong simbahan, Diyos ang Panginoon yan. Pero yung mga hindi lumalago,
I don't know. I don't know. Pero dito we believe na itong year na ito yung year of revival sa BCI, na ang ating simbahan ay lalago sa bilang, hindi lang sa bilang, kundi maraming tao yung mababago ang buhay. Kasama ng mga pulis na yan sa pangunguna ni Kuya Hajel. And I thank God for his life. Alam ko na siya yung author. Siya yung ginamit ng Panginoong Yesus. Who knows? What if? And why not? Na later on, may mga 1 o 3 pulis dito na uma-attend at nakakilala sa Panginoon. Wow. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So lahat sila ay napuspos ng Holy Spirit. So ang sabi ng Acts 4:32, nagkakaisa ang damdamin at isipan at ang lahat ng mananampalataya at itinuturing ninuman na hindi niya sarili ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang ibig sabihin yan, equal sharing, nagtutulungan. Dito po sa BCI, we are amazed na kapag mayroong pangangailangan, nagtutulungan tayo. Kapag may mga emergency, nagtutulungan tayo. That's what it is. Ganito po ang totoong simbahan. Ganito po ang authentic na simbahan from the Acts of the Apostle na sinusundan natin. So lahat sila ay napuspos ng Holy Ghost. At sabi ko nga, nung sila ay napuspos ng Holy Spirit, sana all. Sana dito sa BCI, ganun po tayo. So revival is a misunderstood word. Revival, ito yung taon ng pagpapatawad. Kaya kung may nagkasala sa iyo, patawarin mo na yan. Patawarin mo na yan. This year, revival, ito yung taon ng sharing. Ito yung taon na pag may nasubi ka ng konti, you have to share doon sa mga nangangailangan. Revival, to all our Bible study, more and more, ito yung taon na magkakaroon ng entrance dyan sa gubat. At marami mga Bible study ang mabubuksan. At yung mga leaders ay mangunguna sa mga Bible study. At ito yung taon na halos hindi na may makausap ni pastor kasi ang dami mga Bible study. Ito yung taon that yung mandulungan group would double. Amen? You believe on that? Double because they are doing the ministry of God. Sila ay nag-share ng gospel. They are doubled in number. And I was amazed sa mga young generation na ito, mga kapatid kay Kristo, mga kabataan. Mind you, kami mga elders, we are going to die. Mamatay po kami. And you have to continue what we are doing right now. Dapat meron sa mga kabataan na tatayo rito and magpipreach, mag-share ng gospel, maglilid sa mga Bible study. Kasi kung hindi, this church, pag namatay kami ni Pastor Arnold, also dying. Kaya it's a challenge na dapat merong tumayo na next generation dito po sa ating simbahan. Kasi kung wala, parang wala kaming ginawa. Parang hindi kami nagtagumpay to pass the baton. Hindi kami nagtagumpay ni Pastor Arnold at ng mga leaders to pass the next generation at maturuan sila kung paano yung ministry ng ating Panginoong Yesus. Ito yung time na we should analyze yung ginawa natin 2025 and ano yung improvement na pwede natin gawin on 2026. Like for instance sa music ministry, ito yung time that you should improve yourself kung ano yung mga ginagawa nyo. When you're singing, try to improve more. Kasi yun po ang kinakailangan. Because you are rendering service to God. Kaya marapat lamang na ibigay mo yung iyong best. Every day, you have to improve. And I was amazed, special mention kay Ate Lichelle. Si Ate Lichelle, hindi po siya kasing husay in the past. Pero ngayon, makikita mo, she improves a lot. Pero makikita mo na ano bang difference ni Ate Lichelle sa inyo, sa mga kabataan. Because talagang nagsikap siya, nag-aral siya to improve her voice. So what's the difference? Improve, mga kabataan. You have to improve. Huwag kayong makontento, okay na to. Okay lang yan.
maunawaan naman ni Lord. Hindi po. Hindi ganon. You have to improve. Bawat isa sa mga elders, you have to improve your prayers, mga kapatid. Wake up! Improve your prayers. Kung nanalangin ka ng 1 minuto, you have to improve sa 2026. Mananalangin ka ng 2 minuto. And then you improve until 1 hour na nanalangin ka, bitin ka pa. That is what 2026 is all about. We need to improve, mga minamahal ko kapatid kay Kristo, because we are serving a glorious God. We are serving a sovereign God. We must improve. Ako po, nakikita ko sa sarili ko that I have to improve sa preaching. Laging nakikita ko na I need to improve. May kulang. Laging may kulang. If I analyze, pag pinakinggan ko yung preaching, may kulang eh. Hindi pa ako nakokontento because I am preaching the Word of God. Banal po ito, ang salita ng Panginoon, and I make it sure, when I preach, hindi po ako ma-technical na nagpipreach ako na hindi galing sa Bible. Napakaingat ko po sa ganyan. Kaya may mga mentor ako, nagtatanong ako, and hoping, ganun din po sa inyo, na iniingatan nyo ang inyong testimony as a believer. At dito makikita natin, revival would make this year a revival of reconciliation. Amen? Kung may nakagalit ka, patawarin mo na yan kasi wala ka namang mapapala pag hindi mo pinatawad. Kasi kasama mo sa school, katabi mo pa sa iyong upuan. Whatever it is, you have to reconcile. Kasi maaaring ito yung nagiging hindrance upang ang biyaya ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon would pour to us sa BCI because we don't reconcile. Hindi ka nakikipag-reconcile. At mahalaga po ito, reconciliation on 2026 dapat mangyari. Dapat mangyari. Ang Panginoong Hesus nga nagpatawad sa atin, sa ating mga makasalanan. Revival would make this year mawala lahat ng stronghold ng kaaway. Amen? Agree? Sa BCI, sa mga tahanan natin, kung ano mga stronghold, mawala lahat ito. Ngayong 2026, you cast out yung mga stronghold na nagiging dahilan upang hindi tayo makapag-serve sa Panginoon. We need to cast out yung mga stronghold ng espiritong demonyo sa buhay natin. Maaaring sa buhay natin, merong place sa ating personal na buhay na merong stronghold yung kaaway na hindi mo maitapon-tapon, hindi mo ma-cast out. Mga minamahal, you have to cast it out. Kinakailangan na mawala ito upang magamit tayo ng Panginoon mightily. If you do that, if you don't do that, wala, stagnant lang yung spirituality mo. Kasi hindi ka nagsusumikap na i-cast out yung stronghold na inaalaalagaan mo. You have to cast out, mga minamahal, ngayong 2026. So time of reconciliation, time ng pagpatawad, time na ang BCI would soar pataas. At yung ating mga Bible study, it is about time would increase na mabago ang bilang natin that we make it double at the end of 2026. Amen, mga kapatid? So dapat nananalangin tayo, dapat gumagawa tayo, dapat we improve ourselves, dapat we start sharing the gospel. Hey, my friend, kumusta ka na? Alam mo, may maganda akong balita sa'yo. Hey, my friend, gusto kitang ipanalangin. Hey, kaibigan, gusto kong magkita tayo at kwento tayo. Mga ganong approach. Huwag mong sasabihin na tanggapin mo si Kristo. Pag hindi mo tinanggap si Kristo, pamamatay ka sa impyerno. Huwag ganon. We have to approach differently. Hindi na po ganon ang gospel ngayon. Kasi ang mga tao, mga sensitive yan. Pag sinabi mo mapupunta sa impyerno, hindi ka na niyang kakausapin. Iba-block ka na sa sa Facebook. Ganun po. Kaya we have to be very careful on sharing the gospel. Unang-una, show a good testimony. Show a good testimony. Pakitaan mo siya na ikaw ay binago ng Panginoon. Secondly, iparanas mo na you care for him o for her sa kanyang buhay. Ganun po ang pag-share ng gospel. So letter B, what if this is the year of prayer are answered? Letter C, what if this is the year of revival sa BCI? We believe on that, na ito yung year of
revival sa BCI. Letter D, what if this is the year of evangelism? Still connected po rin sa letter D, evangelism. Ang sabi ng Acts, chapter 4, verse 43, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. So, sino yung ating ibinabalita? Sino? According to sa ating talata? You're not paying attention, mga minamahal. Sino ang ibinabalita dito? Mamaya may exam po tayo at yung highest score marireceive from finance ng 1.5, yung perfect score. Kaya siguro mag-aaral na tayo kasi may pera-pera na naman. So sino ang binabalita? Ang binabalita po rito si Jesus, nag-resurrect, muli siyang nabuhay. Kaya nga, blessed hope, may pag-asa. How about if Jesus did not resurrect? Hindi po nabuhay na maguli si Jesus, di wala kang babalita. Anyway, yung Roman Empire, gusto itong itago. Nagbayad pa sila na si Jesus daw ay hindi naman talaga nag-resurrect. Pero makikita natin, marami ang nag-testify, marami yung witness na si Jesus ay nag-resurrect. Kaya yun po ang ating stand, na si Jesus dito sa talatang ito ay nag-resurrect. Kaya meron tayong blessed hope na yun ang ating pinaniniwalaan, yun yung ating pinanampalatayanan, that Jesus, resurrection of the Lord Jesus. So kagaya ng challenge ko, serious question. Kailan, ito po tanong ito, kailan yung last effort natin to win a soul? And mind you, lahat po ito ay, it is our duty. Trabaho po natin lahat ito. At duty ito na merong pagmamahal. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, again, paulit-ulit kong sinasabi, maaaring mapunta sa impyerno itong mga taong ito kapag hindi natin na-sharean ng gospel. Yung year na ito siguro, itong year na ito, mga minamahal, listen up. Hey, wake up, listen. Ito yung year na ito, marahil, kung hindi mo man nagawa ng 2025, try to push yourself to do it on 2026 to share the gospel. Amen? Can I hear amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. So try to share the gospel kahit sabi nung Pilipino nagpunta ng US na pagbalik na after 2 years, baka hindi ka na marunong mag-Tagalog. Alam mo sagot nung Pilipino na sabi, konti lang. Wow, 2 years pa lang sa Amerika, yung sagot niya, konti lang. Sabihin, marunong siya mag-Tagalog pero konti lang. How about you? Can you share the gospel kahit konti lang? Amen? Share the gospel, mga minamahal, kahit konti lang. Kahit hindi na marami. Konti lang. Mahalay natin, yung konting-konti nyon, pwedeng mabago ang buhay ng mga taong ito if we continuously pray for them and we share for them, konti-konti lang. Amen? Nagkakaintindihan po tayo? We share the gospel kahit konti lang. So dito, that same challenge, 2026, we are going to resume our Bible study at magtutulungan po tayo. Hindi po laging si pastor, hindi po, well, bawat isa po, kung magtutulungan tayo, ma-achieve natin yung mga bagay na hindi natin na-achieve yung last year. Kagaya ng gubat, wala tayong nangyaring ministry doon, walang food, ano ba yung tawag natin doon? Food distribution. We hope and pray, pag-pray po natin na mangyari lahat ngayong 2026. Amen? So dito po, sa ating conclusion, kasi it's, what time is it? 8? 10:25?
Conclusion. Consider two more words. Yung ating pong title is, What If? But sa ating pagtatapos, why not? Why not? Why not? This is the year of new beginning to all of us. And why not? This is our prayer, our answered. Ito yung time na ang Diyos sasagot sa ating mga panalangin. Why not? And why not? Why not? This is the year of growth and revival sa BCI. Ito yung year na ito. Why not? Na yung ating mga business ay lalag, ating mga pagkakautang ay mababayaran natin. And why not? Why not? Mga minamahal. Shall we all stand up, please? Ang sabi po ng Lucas 1:37, Lucas 1:37, consider two more words, yung ating what if, why not? Isa puso po natin yan, why not? Why not, Lord, why not this year? Ay, sagutin mo yung mga panalangin namin. Why not ito yung taon ng revival sa BCI? Why not ito yung taon ng panibagong pagtatalaga, panibagong pag-uumpisa? Lahat kami po, magkakapatid sa BCI, sa Diyos wala pong imposible. Tandaan po natin, sa Diyos walang imposible. Ano man yung ating desire, ang sabi ng Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kung tayo po'y nanampalataya sa ating sovereign God, wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Be positive. Lahat ito ay ma-achieve natin sa grace at biyaya ng ating Panginoong Yesus. Hayaan natin na yung pananampalataya natin ang mag-alis ng limitasyon and claim lahat ng biyaya na gustong ibuhos ng Diyos sa bawat isa sa taong ito. Claim it, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Claim it, yung mga biyaya sa kalooban ng Panginoong Yesus ay matamo natin sa pagpasok ng 2026. And at the same time, ito yung time na bagong umpisa, bagong pagtatalaga, at bagong pagtatrabaho natin sa ubasan ng Panginoong Yesus. Bagong pagsisaya ng gospel, bagong pananalangin, at bago repress yung ating puso sa pag-serve sa ating Panginoong Yesus. Tayo manalangin. O manaming Diyos na dakila, what if na itong mga prayer namin ngayong 2026 ay iyong tuparin, bawat isa po, good health, mga hanap buhay, ministry namin, Panginoon, yung revival, yung amin pong mga Bible study. And why not, Lord? Why not hindi mo itutuparin sa amin? What is the reason? Why not hindi mo pa nire-reveal ito sa amin, Panginoon? Sabihin mo sa amin, Panginoon, yung mga pagkukulang namin. Reveal us, O God, upang ito ay mapunuan namin at masunod namin ang kalooban mo sa bawat isa. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, yung mga durog ang puso na natapos ang taon. Lord, restore mo, Panginoon, yung mga pusong durog. Yung mga kapatid namin, Panginoon, na meron pa ring galit. Lord, restore mo yung galit na ito, alisin mo ito, na magkaroon ng pagpapatawad, magkaroon ng reconciliation. Yung mga may karamdaman, Panginoon, we pray, O God, that you can do miracle, kagaya ng ginawa mo doon sa babaeng dinudugo ng 12 years, pinagaling mo siya. Nananampalataya naman siya, Panginoon, at humingi ng iyong kahabagan, ng iyong pagpapagaling physically and spiritually. Sa pagtatumpisa ng taong ito, Panginoon, O Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa. Bless our beloved pastor, Panginoon. Anoint him, pati ng buong kanyang family. I-bless mo yung mga byuda namin, Panginoon, na nagsusumikap sa kanilang buhay. Bless them. Yung mga nag-aaral, mga estudyante, Panginoon, O Diyos, pagpalain mo sila, naturuan mo sila, na ingatan nila yung kanilang testimony because they are now a born again believer na sila ngayon. Lord, yung mga family na
hindi nagkakasundo, pagkasunduin mo, Panginoon, ngayong 2026, O God. Yung mga hindi nagkukumit ngayong 2026, Panginoon, yung mga irregular na umaattend, remind them na ngayong 2026, Panginoon, mag-commit sila, magkaroon ng panibagong pagtatalaga, sapagkat yun po ang kalooban mo. Yung amin pong mga ministry ng Resonance, bless them, O God. And as I was challenged to them to continue to improve sa kanila pong pag-awit, sapagkat kayo po ang inaawitan nila, hindi po kung sino man. Lord, marami kaming prayer, O God, pero alam mo ito, O Diyos. Sa amin pong pagtatapos, samahan mo kami. Buksan mo ang aming mga puso at matagpuan namin kayo. Hanapin namin kayo, aming Panginoon. Ito po ang nagkakaisang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.